kuya. Sinong gumawa? Sinong may gawa? Boss, si Lear. Pinagawa niya ako. Kinidnap niya ang asawa at mga anak ko. Sinasabi ko sa'yo, Lear, hindi tayo pumapatay dahil sa pera, hindi natin yon ginagawa. Kung may susunod na pagkakataon, babayaran mo ako. Lumabas ka. Boss po. Nagulat ka? Hindi inaasahan? Lear, lumapit ka sa akin. Makinig ka, Zeng. Kikita ako ng pera ngayon. Kahit dumating si Jesus, hindi niya ako mapipigilan. Sabi ko. Lear, gago ka talaga. Sis, Ngayon, ang kapatid mong babae. Susunod, ang asawa at anak mo. Kuya, Kriminal Zeng Ning, dahil sa ilegal na pagdadala ng kontrabando, nasentensyahan ng 3 taon at nakumpiska ang lahat ng ari-arian. Nasa death prison ka na ngayon. Kung dragon ka man, humulong ka. Kung tigre ka man, humiga ka. Lalo na't ikaw ay isang basura na talagang hindi man lang maprotektahan ang sarili niyang kapatid at ginagago ka ng lahat. ano ba ang gusto mo? Anong? Para kantutin ka? Siyempre. Pretty boy, halika nga rito. Ang bangis mo. Pero gusto ko yung bangis dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Kaya ngayon, tuturuan kita naman ng leksyon. Hugasan siya ng malinis. Hintayin mo ako bumalik. Opo, sir. Bata, masisi mo lang ang sarili mo dahil mas gwapo ka sa akin. Kung mawala sa akin ang proteksyon ni Boss Ju, baka ako na ang susunod na mamatay. Di ako mamatay. Di ako mamatay. Di ako mamatay. Bata, tadhana tayo. Ngayon, ako, Black Dragon, ay gagawin kitang alagad ko. Ang teknik na ito ay sikreto ng aking angkan ng Black Dragon. Hatiin ang yin at yang. Ayusin ang mundo. Buhay at kamatayan hatulan. Gumawa ng matibay na kalooban at katawan na bakal. Isang galaw, pasya ng tagumpay. Isang isip, kontrol ng puso. Isang teknik, pasya ng buhay o kamatayan. Sa pagsasanay ng sino ito, lahat ng pagnanasa nagiging demonyo. Sa kadalisayan lang, putulin masamang isip para perpektuhin banal na sino. Mag-ingat, kung ang gantian mabigo, pagnanasa nagiging demonyo, kalibugan bumabalik sa kawalan. Sa araw na magtagumpay ka, hindi ka matatalo at tatawa ng may pagmamalaki sa buong mundo. Baka patay na talaga ang batang ito. May multo! Multo. Anong problema? Boss, may demonyo ang batang ito. Nahahalusinate ba ako? Laban na. Sobra na ang paghihintay ko sa'yo. Tuluyan ka na. Ano ang hinihintay mo? Kung ayaw mong mamatay, patayin mo na siya. Itim na dragon. Kaya hindi ako naghahalusinate. Sabihin, sino nagkulong sa akin? Pumunta impyerno. Alamin kapatid mo. Hinihingi mo talaga yan. Huwag akong patayin. Wala ka bang narinig? Malapit nang lumaya si Lord Black Dragon sa bilangguan. Patayin niya. Narito si Black Dragon. Mabuhay si Lord Black Dragon. Ligtas ang asawa mo at anak, pero nag-aalala ako na baka sakta ng mga kaaway natin ang asawa mo. Lalabas ka sa bilangguan kasama ko ngayon. Salamat, Lord Black Dragon, sa bagong buhay na ito. Paglilingkuran kita ng tapat.
Ihahatid ka namin po, Lord Black Dragon. Euro, Yishin, hintayin ninyo ako. Matandang gago. Kailan mo babayaran ang 500 milyon na utang mo? Nakapagdesisyon ka na ba? Zhengning, ang bilanggong iyon may utang sa iyo. Ano ba ang kinalaman noon sa aming pamilyang Chen? Papasukin siya. Tatay, nanay, iligtas. Nay, Tay, tulong. Patalo lang ako ng ilang beses. Hindi naman ganoon kalaki ang utang ko. Pinaglaruan nila ako. Sila yon. Ikaw na walang utang na loob. Papatayin kita sa bugbog. Papatayin kita. Kung hindi ka magbabayad, buhay niya ang kapalit. Ginoong Hu, pakiusap po. Huwag po ninyo siyang saktan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chen. Nag-iisang tagapagmana, ha? Ganito na lang. Ipagpalit mo siya sa kanya. Ang asawa ni CEO Zeng. Marami sa West City ang gugustuhin sa kanya. Ha! 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 Nakikiusap ako. Patawarin ninyo sila. Mula ngayon, kahit anong gusto ninyo, ibibigay namin sa inyo. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan. Ate, kung pumayag ka lang na sumama sa kanya, Sir Lei, tiyak na pakakawalan niya tayo. Ate, ako lang ang kapatid mo. Pumayag ka na lang sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, paano ba kita tinatrato? Isipin mo na lang na parang hinawakan ka ng baboy. Anyway, hindi na talaga lalabas ang bayaw ko. Walang may pakialam dyan. Hayop ka. Tumahimik ka. Tama na yan. Ate, Huwag mong sayangin ang oras ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. O papatayin ko siya. O sasama sa akin si Miss Chen. ma, kausapin mo nga si ate para sa akin. Ayaw ko namang mamatay, ma. Yuro, pakiusap, iligtas mo siya. Kahit anong utang namin, gagawin namin ang lahat para mabayaran ka. Ate, pumayag ka na lang sa kanya. Kapag may pera na ako, tiyak na tubusin kita, ate. Tatay, siya ang nag-iisang anak ko. Kung mamatay siya, mamatay na rin ako. Tigilan niyo na lahat. Tulong. Sige, gagawin ko na. Ha ha ha! Kawili-wili talaga iyan. Lalong nagiging kawili-wili. Ha ha ha! Nanay, tatay, lagi ninyo siyang pinapaboran at hinayaan ko lang. Pero ngayon talaga, sinusubukan ninyo akong ibenta para sa utang ninyo? Ang pamana ng pamilyang Chen hindi pwedeng magtapos sa akin. Pasensya na, Euro. Bigo akong tao. Talagang bigo ako. Gusto mo talaga akong ibenta, di ba? Gagawin ko yan. Anong ginagawa mo? Ibaba mo na yan. Si Zhengning, hindi na naman babalik kahit kailan. Wala akong dahilan para mabuhay. Euro, huwag kang gumawa ng katangahan. Sa tingin mo, mahalaga ako, di ba? Kung gayon, gamitin mo ang bangkay ko para bayaran ang utang. May yiksin ka pa. Kung mamatay ka, ano ang mangyayari sa kanya? Saksak. Saksakin mo sarili mo. Kung mamatay si Miss Chen, ipapabaon ko ang buong pamilya Chen mo na ilibing kasama mo. Oh, tama. Pwede ring ibenta ang anak mo para sa malaking pera. Hindi. Kunin natin yung maliit na babae. Siguradong papayag ang kapatid ko. Mommy, gusto ko si Mommy. Singsin, pagkawalan mo ang anak ko, sasama ako sa iyo. Ganyan talaga ang dapat. Miss Chen, kasunod mo. Kung may mangyari man sa anak ko, babalikan kita para multuhin ka kahit patay na ako. Binabati po kita, sir, sa pagkapanalo mo ng Jengguan Copper Coin Sutra. Ngayon, ang pangunahing event. Salubungin natin ang huling item ngayon. Sino man ang manalo ng Ocean Star ay makakatanggap din ng anak na babae ng pamilya Chen ng si Hai, Chen Euro. Ang panimulang bid ay 100 million. Ito ang anak na babae ng pamilya Chen. Sayang at nag-asawa siya ng isang kriminal. 110 million po. 200 million po. 250 million po. Alam ni Lei Hu kung paano gawin ang mga bagay. Alam niya na gusto ko ang ganitong bagay. Sabihin mo sa kanya, ito, kukunin ko. Tapos na ang auction. Lahat. Itigil ang bidding. Gusto ito ng tao sa VIP Room 1. Ipadala mo na ngayon kaagad. Narinig ko na ang matandang manyak ay may 4 na asawa na ngayong taon. Napakaganda po. Napunta siya sa matandang manyak na iyon. Sayang talaga naman.
Salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras mula sa abalang schedule ninyo para dumalo sa aking kaarawan. Ngayon, hindi lang ang aking ika-60 na kaarawan, kundi araw din ng kasal ko. Anong malaking pagpapala? Kung maging Mrs. Shen ang kapatid ko, magiging nasa tuktok ng mundo ang pamilya naming Chen. Mahal, hanggat inaalagaan mo ako ng mabuti, kung anuman ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo iyan. Hahaha. Nandito rin ang aking biyenan at ang aking bayaw. Ako ang kapatid niya, kaya mula ngayon, pamilya na tayo. Sino nagsabing pamilya tayo? Pag napakasalan ko ang kapatid mo, saka tayo magiging pamilya. Oo, eksakto. Una, ang seremonya. Mr. Shen, kayo na ang bahala. Oras na. Yumuko na kayo. Mom, talaga bang ganito ka walang puso? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ang ayaw pakasalan, Mr. Shen? Huwag kang walang utang na loob. Kung hindi ka makikipagtulungan ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagpapadala kay Shin Shin sa ampunan. Hindi mo na siya makikita pang muli. Oras na. Miss Chen, yumuko na tayo. Yumuko tayo sa langit at lupa. Sa ganitong mahalagang araw, paano ko ba naman ito mamimiss? Si Zhengning ng pamilyang Chen dumalo dito sa libing ni Mr. Shen. Si Zhengning ng pamilya Chen ay pumunta upang magbigay galang sa libing ni Master Shen. Nasaan si Chen Yuro? Labanan ang isa sa mga tauhan ko. Kung manalo ka, ibabalik ko siya sa iyo. Para sa basurang ganito, isang suntok sapat na. Tara, Bata, alam mo na kung paano ka mamamatay? Ah, wala kayo. Tara, Labanan mo ako. wala yan. Leihu, oras na tuparin ang pangako mo. Takot ka? Lahat kayo, kunin siya. Wala kang kwentang manugang. Wala kang karapatang lumaban sa akin. Ngayon, ang asawa mo ay malamang sa ilalim ng singit ng isang malaking tao. O Leihu, Patayin mo. Kayong mga talunan. Aw, sino nagsabing pwede kang umalis? Halika rito. Nasaan ang asawa ko? sasabihin ko sa iyo, ang backer ko ay si Master Jiang. Kung mangahas kang hawakan ako, mapupunit ka. Sinasabi ko sa iyo, walang makapagligtas sa iyo ngayon. Siya ang nag-iisang tao na nakalabas mula sa death prison. 10 buhay hindi sapat upang bayaran ito. Nakikita ko ang bastos na nagdudulot ng gulo sa teritoryo ko. Master Jiang, siya ang loko na ito. Wala siyang respeto sa iyo. Takot ka na ba? Oo, Master Jiang. Itong bastos, binugbog lahat ng kapatid natin. Kailangan mo kaming ipaghiganti. Ang lumalaban sa akin. Kamatay. Jiang Jeng, ikaw ay talagang isang malaking tao. Pagbati ko sa inyo, Lord Black Dragon. Karapat dapat akong mamatay dahil hindi kita nakilala agad. Nagkakamali ka ba? Siya ay isang walang kwentang manugang mula sa pamilya Chen. Bastos ka. Siya ang talagang nag-iisang hari ng death prison. Lord Black Dragon, nagkamali ako. Patawarin ang walang kwentang buhay na ito. Hilayin siya palabas at putulin ang ulo niya. Ayoko talagang mamatay. Alam mo kung ano ang itatanong ko sa iyo. Miss Chen ay binili ni Master Shen. Pinipilit niya siyang magpakasal. Kunin siya. Lord Black Dragon, magiging alipin kita. Gagawin ko ang lahat. Sumama ka sa akin sa bahay ni Shen ngayon. Hahatid natin si Master Shen. Huwag kang mag-alala. Yuro, ihahatid na kita pauwi. Zhengning, Huwag kang matakot, Yuro. Ihahatid kita pauwi. ngayon ang malaking araw ng anak ko. Ikaw na kriminal. Huwag mong dalhin ang malas mo dito. Ito ang pamilya Shen. Hindi ka maaring magwala dito. Talagang gusto mo naman ang tawaging bayaw mo ang isang patay na tao? Ha? 3 taon kang nakulong at hindi pa ba sapat sa'yo, ha? Ngayon, espesyal akong pumunta para dalhan ka ng damit panglibing. G, Shen, sana ay magsuot ka ng bagong damit sa iyong pagpunta sa ilalim ng lupa. Hindi na makakabalik ang patay. Magpahinga ng payapa, G Shen. Sa buong Shihai, walang nangangahas na sumalungat sa pamilya Shen. Kukunin ko ang iyong buhay. Mga guwardiya, dalhin siya sa death prison. Pakasalan mo siya o mamamatay siya. Iyan talaga ang death prison. Walang sinumang pumapasok na nabubuhay na lumalabas. Pakakasalan kita. Pakakasalan kita. Magpapakasal talaga ako sa'yo. Narinig mo ba yung sinabi niya? Pumayag siya ng kusang loob. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay mo. Zhengning, may ambush ang pamilya Shen. Tumakbo ka! Binigyan kita ng chance, sinayang, wala ng choice, dapat kang magpakasal, dapat siyang mamatay. Paano nangyari ang ganito? Kailan siya naging magaling sa laban? Warden po, ipaaabot ko na sa'yo.
Talagang may kakayahan ang batang ito. Mag-ingat ka. Kung hindi ko man kayang hawakan itong basura, bilang bagong itinalagang warden, magiging kahihiyan ako sa pangalan ng Death Prison. Zhengning, umalis ka na. Euro, huwag kang matakot. Sinabi ko talaga sa'yo na iuwi kita. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Mula nang itatag ang Death Prison, iisa lang talaga ang taong lumabas ng buhay, si Jiang God. Warden po, narinig mo na ba ang tungkol sa Black Dragon? Ito ang top secret ng Death Prison. Paano mo ba nalaman yan? Paano kung sinabi ko sa'yo na ang Black Dragon ay nakatayo mismo sa harap mo? Ha 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 ha. Kung ikaw talaga ang Black Dragon, ako ang hari ng langit talaga. Kunin siya. Lahat, umatras na kayo. Kunin siya. Lahat kayo, tumigil na agad. Mabuhay Jiang God. Jiang God, ngayon. Umalis. Jiang God, yung bata nasa teritoryo ni Mr. Shen. Gumagawa ng gulo. Ginagawa ko ito ayon sa batas. Ngayon ang araw ng kasal ko. Wala akong away sa kanya. Siya. Manang po, maraming salamat po. Manang po, opo. Mabuting kaibigan ko si Jiang Zheng. Tutulungan niya ako. Zhengning, akala ko hindi na kita makikita muli. Umuwi ka muna po, may mga gagawin ako. Ihatid po si Manang pauwi. Siya ang babae ko. Anong ibig mong sabihin diyan? Kailan pa ba ako kailangan? Humingi ng pahintulot mo? Jiang God, mangyaring. Para sa apo ko pong si Shen Fei, bigyan mo naman ako ng respeto, ano? Magkano ang halaga ng mukha ni Shen Fei? Mabuhay, Lord Black Dragon. Lord Black Dragon, nagkamali ako. Pakiparusahan mo ako, Lord Black Dragon. Lahat tumayo po. Siya nga talaga ang Black Dragon. Panginoong Black Dragon, ano ang dapat nating gawin kay Lolo Shen? Sabi ko ngayon na ang kamatayan niya. Kung mangahas kang galawin ako, papatayin ka ng apo ko. Black Dragon, kalokohan. Walang kinakatakutan ang pamilya Shen. Tingnan natin kung gaano kalakas si Shen Fei. Subukan mo lang. Kung gusto mo pa rin magtrabaho para kay Shen Fei, makinig ka sa akin. Sa harap ni Lord Black Dragon, si Shen Fei ay walang iba kundi isang clown. Ikaw na ang bahala. Paalam. Mga lalaki, dalhin ng matanda. Lord Jiang, nagkamali ako. Dapat akong mamatay. Pakiusap, alang-alang sa apo ko. Patawarin mo ako. Ihatid nga natin ang matanda. Lord Black Dragon, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng lahat ng pera ng pamilya Shen. Lahat nito. Nagkamali ako, Lord Black Dragon. Lord Black Dragon, Mahusay ang trabaho mo rito. Aalis na ako. Sige na. Zheng Ning. Sabi kay Zhang Ming. Gusto niyang gumanti kay Zheng Ning. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Sing 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 sing. Gising. Huwag mong takutin si Mommy. Anong nangyari? Nagalapse na naman si Xing Xing. Pumunta kayo sa ospital. Teka lang. Sinong magliligtas sa kanya? Jiangming, bakit ka nandito ba? Hindi mo pa ba talaga ako nakalimutan kahit sandali? Jiangming, kung may problema ka, sa akin mo ilabas lahat ng galit mo. Kung may mangyari sa bata na ito, kabilang braso mo at binti mo ay hindi na rin makakagalaw. Gusto ko makita sinong mga ahas magligtas sa kanya sa ospital. Doktor, kung hindi natin siya iligtas ngayon, huli na. Pasensya na po sir. Hindi namin talaga kayang galitin si Mr. Zhang. Dapat kang lumipat na sa ibang ospital. Hi, Kamar. Matalino ang doktor na ito. Hindi masama. Sayang talaga. Ang cute talaga ng bata. May ama na walang silbi at walang kwenta. Jiangming, wala tayong sama ng loob. Ano ba talaga ang gusto mo? Walang galit? Kita mo yan? Isang binti para sa buhay ng anak mo. Hindi na sobra, di ba? Mr. Zheng, maaaring acute myocarditis ang bata. Sa 10 minuto pa, mamimiss natin ang pinakamabuting oras para iligtas siya. Sing-sin. Narinig mo ba? Pwede kang tumawag sa punerarya ngayon. Sorry, nakalimutan ko. Wala ka ng pera. Pero eto ang pera mo pang punerarya. Ang yabang mo dati ha. Tara na, suntukin mo ako. Suntukin mo ulit dito mismo. Jiangming, pakinggan mo ako. Kung ano mang mangyari sa anak ko, papatayin kita ng sarili kong kamay. Nakakatakot, nanginginig ako. Dr. Liu, itong bastard, ipasok na siya. Alisin ang organo niya. Boss Ming, ako, talagang hindi ko kaya. Dr. Liu, naalala ko may anak kang na nasa kindergarten, di ba?
Paano kung buhay kapalit ng buhay? Bakit nagmamadali? Dean, may problema! Sa emergency room, nag-aaway na naman si Jiangming. Ano? Isa yan sa mga tauhan ni Shenfei. Kung sumabog talaga ito, may mamamatay. Kailangan kong bumaba sa sarili ko. Tara na, itutulak na kita. Jiangming, patay ka na ngayon din. Sawa na ako sa iyo ngayon. Napakaloko mo. Huhukayin ko ang mga organo ng anak mong babae at ibebenta ko lahat. At kayong lahat, mamamatay kayo. Ulitin mo nga yan? Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Walang kwentang basura. Gagawin ko na mismo. Mamatay ka. Wag. Ano ba ang ginagawa mo? Babaliin ko ang mga buto mo. Mamamatay tao ka. Sa impyerno ka talaga. Ikukulong kita ngayon. Bago yan, papatayin kita ngayon din. Itigil. Ano ba ang nangyayari dito? Director Lee, ngayong nandito ka, madali na talaga. Mag-utos ka na patayin sila ngayon. Gusto kong makita itong bastos na talaga. Nabunutin lahat ang puso at baga niya. Director, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Mababayaran kita. Sa West City, walang nangahas talaga kalabanin ako. Dr. Liu, ano pang hinihintay mo nga? Gusto mo bang mamatay ang anak mo kasama nila talaga? Director Lee, tingnan mo ako. Sino ba ako? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Dr. Liu, tumigil ka. Pasensya na po. Hindi ko talaga alam. Siya ay anak mo. Sir Zeng, huwag kang mag-alala. Gagawin ko mismo ang operasyon sa anak mo. Dean Lee, hindi ka ba natatakot na ma-offend si Mr. Shen? Umalis ka. Tatawagin ba kita ng security para ilabas ka? Hintay lang. Sir Zeng, pakiintay po ng sandali. Sir Shen, tumawag si Jiangming at sinabi, sinira ni Dean Lee ang plano niya. Wala kang magawang tama talaga. Puro ka, pagkukulang. Padalhan mo siya ng tao. Opo, Kung mabigo si Zhang Ming, sabihin sa pamilya Chen. Kung hindi ko makita sa loob ng 3 araw pumunta ang anak nilang babae para humingi ng tawad sa akin, papatayin ko ang pamilya nila. opo. Zeng, uy, patay ka na. Nandito ang tauhan ko. Kayo lahat. Sabay-sabay kayong mamamatay. Ano gagawin natin? Okay na to. Ang mga mangmang ay walang takot, ano ba? Akala mo may makakapagligtas sa iyo ngayon? Ano ibig mo sabihin? Jiangming, ito na ba ang huli mong tao? Jiangming, ito na ang huling tao mo. Imposible. Nagpadala si Boss Shen ng 12 ng tao. Paano mo kaya sila matatalo? Ipadadala ko siya sa Taiping Prison ngayon din. Wala. Ipadala siya sa death prison. Death prison ba? Ako, pasensya na, Boss Zeng. Maawa ka sa akin. Ayaw kong pumunta, Boss Zeng. Dalhin mo ako. Boss Zeng, pakiusap. Maawa ka sa akin. Sabihin mo na iyan sa death row. Hindi siya nasa panganib. Okay lang, walang anumang mangyayari. Kumusta siya, doktor? Mr. Zeng po. Pasensya na po lahat. Hoy, Yuro ah. Yuro. Mr. Zeng po. Pasensya na po lahat. Uy, Yuro, oh. Direktor, kumusta po siya? Kondisyon niya. Hindi na magagamot. Huwag kang mag-alala. Gaano pa katagal siya? Pakalinggo na lang. Huwag mag-alala, Yuro, gagamutin ko siya. Iwala ka. Dalhin si Shinshin sa ward ngayon. Hahanap po ako ng tao. Hintayin mo po ako. Nasaan si Zeng Ning? Palabasin mo siya ngayon? Nanay? Tatay? Chenshong? Ano ginagawa niyo dito? Hanggang kailan mo ba kami sisirain? Kailan ka ba titigil? Ano ang problema, nanay? Ang kapal ng mukha mo magtanong? Kung hindi dahil kay Zeng Ning, hindi sana magiging ganito ang kamay ko. Buwisit na halimaw. Pinatay ba niya si Old Shen? At binihag ang mga tao ni Shenfei? Sabi, sila talaga ang nagsimula ng lahat ng ito. Para sa batang nasa bingit ng kamatayan? Gusto mo bang mapatay ang buong pamilya natin? May isa na lang paraan. Kailangan humingi ng tawad si Zeng Ning sa kanya. Pero, Binigyan na nila tayo ng pagkakataon. Mas mabuti pa talaga sa killer na yan, di ba?
Yuro, isipin mong mabuti. Kung hindi, kumbinsihin mo si President Shen para iligtas ang buhay ng pamilya natin. Ang pera para sa paggamot ng batang ito, babayad ako. Sige, pupunta ako. Zheng Ning, Ito po ang medical master na si Wang Zhonggren. handa na ang operasyon ng bata. Maaari nating ayusin ang paglipat. Salamat pare. Una, magbigay-pugay po kay Guanggong. Mr. Shen, pumunta ako para humingi ng tawad sa'yo. Sa ilalim ng mundo, karma ang susi. Si Zheng Ning ang pumatay sa lolo ko at binihag ang kapatid ko. Paano mo gustong ayusin itong bagay? Humihingi ng tawad muli kay Jishen. Pasensya na. Mabuti naman, Manang, malakas po talaga kayong uminom. Pero isang inom lang ang makakabili ng buhay? Nalulugi ako naman, di ba? So, ano po ang gusto mo, Mr. Shen? Bubukas na bar ko. Magtatrabaho ka sa akin. Trabaho ako sa'yo. So, ililigtas mo ang pamilya at anak ko. Oo, magtatrabaho ka sa akin ng 1 linggo at ililigtas ko ang pamilya mo. See? Sang-ayon. Napakadiretso mo naman. Samahan si Manang palabas, please. Manang, tara na. Bilanggo ka. May tapang ka namang pumunta sa bahay namin? Bumalik ka para maghanda ng libing para sa tarantadong iyan? Nasaan si Yuro? Iniisip mo pa rin ba ang kapatid ko? Naayos mo na ba ang sarili mong gulo? Huwag kang mauwi sa ganoong pagkaputol ng ulo mo ni Boss Shen. Saka mo lang malalaman kung gaano ka talaga katanga. Sa pagkakataong ito, Yuro, dapat hiwalayan ka. Ang pamilya Chen ay wala nang kinalaman sa iyo mula ngayon. Kasama ni Yuro si Shenfei. Hindi ko sinabi sa iyo? Tinatanong kita. Bilanggo, bitawan mo ang anak ko. Si Yuro na sa bar ni Boss Shen. Mamamatay na siya. Pumunta ka sa impyerno. Yung bar. Buisit, maghahanda talaga ako ng libing para sa iyo, ha? Isang bato, 2 ibon. Mamamatay ang talunang ito at mawawala na ang galit ni Boss Chen. Haha, perpekto. Ngayon, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Boss, sa tingin mo ba hindi tatakbo ang babaeng ito? Hindi siya makakatakbo. Ang anak niya ay nasa kamay ko pa. Mamaya, hihiyain ko siya ng husto. Ha ha ha. Ang trabaho? Napakasimple. Magdala lang ng customer. Pero hindi angkop ang mga damit mong ito. Kailangan mong magpalit ng damit. Hindi ako pumayag sa anuman dito. Magpalit ka na ng damit mo. Shen, hindi po ako pumayag sa anumang ito. Ayaw mong magpalit? Sige. Kung gayon, yung anak mo sa ospital ng lungsod, magpapadala ako ng tao para maghatid ng regalo. Ha ha ha. Magpapalit ako. Matapang na hakbang, hipag. Sige, inom, lahat tayo uminom. Kaya pala ikaw ang babae ni Boss Zheng. Ang ganda ng mukha at katawan. Ano pa ba ang gusto mo eh? Para sa posisyong ito, kailangan mo ng pagsasanay bago ka magsimula. Kung hindi, pumunta ka rito at ako mismo ang magsasanay sa iyo. Una, matuto kang mag-toast sa boss at maging magalang. Mag-toast ka. Kailangan ko bang ilagay ang mga ulo ng pamilya Chen sa ibabaw ng mesa para maintindihan mo? Sige, halika, uminom na tayo. Kailangan mong pagbutihin ang pag-inom mo. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng talento. Hipag, bigyan mo ang lahat ng pole dance. Huwag kang lumampas. Narito akong magtrabaho para sa'yo, hindi para maging pole dancer mo. Binigyan na kita ng sapat na respeto. At naglakas loob ka pa rin makipagtawaran sa akin dito? Kung ayaw mong mamatay ang buong pamilya mo, makinig ka sa akin. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Naintindihan mo? Zheng Ning ka, di ba? Bawal pumasok si Zheng Ning at mga aso. Umalis ka. Si Shenfei lang ang habol ko. Paano mo nasabi ang pangalan ni Boss Shen? Hinahanap mo ang gulo. Ate, talon! Bilisan mo at tumalon ka na! Dali! Talon! Umakyat ka diyan at turuan mo siya ng leksyon. Kung mapapasaya mo kami, hindi lang namin pakakawalan ng pamilya mo at tutulungan pa kita na iligtas ang anak mo. Boss Shen, nasa lobby po si Zheng Ning ngayon. Sige, patayin siya. Pakawalan siya. Sasayaw ako. May magbigay kay ate ng tuwalya para pahira ng pawis niya. Lumayo ka. Sumayaw na ako. Pwede na ba akong umalis? Isang huling hakbang at tapos na ang laro.
Ha ha ha. Huwag na akong mag-aksaya ng salita. Matulog ka sa akin 1 linggo at makikipagkasundo ako sa pamilya Chen at magkakasundo tayo at tutulungan kitang iligtas anak mo. Hindi ko ibabago ang usapan. President Shen, talaga pong mahusay kayong master strategist. Magandang dalaga, huwag mag-atubili. Pagkakataong makatrabaho ang pamilya Shen ay napakabihira. Managinip. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ate, samahan mo kaming maglaro ng kaunti pa. President Shen, kung malaman ni Jiang Zheng, kaibigan ni Zheng Ning, hindi kanya pababayaan ng madali. Si Jiang Zheng? Basura lang siya. Kaya lang niyang harapin ang matanda. Sa akin, walang makakadikit sa akin. Alam ko naman na hindi talaga papayag ang hipag ko. Halika, kumuha muna tayo ng konting kemikal. Inumin mo. Isipin mo na lang na parang isang kisap mata. Isipin mo ang iyong pamilya, ang iyong anak, at si Zheng Ning. Huwag mag-atubili. Lumigo, huwag mo kong hawakan. Ayaw uminom, ha? Pilitin ninyo siyang inumin. Uminom. Dalhin ninyo siya sa hotel. Tigil. Tumigil ka. Zheng Ning, magbabayad ka sa akin. Huwag mo akong itulak sobra. Papatayin ko siya. Tapos, makikipagtalik ako sa'yo. Guwardiya. Narito, Patayin sila lahat. ex-con lang yan. Ano naman ang big deal? Go! Halika na. Gusto mong lumaban? Tawagin mo lahat ng kapatid ko dito. Sakit. Ang hot nung bitch. Euro. Shenpei, lumampas ka na sa hangganan. Zheng Ning, teritoryo ko ito. Panoorin mo akong sirain ka ngayon. Ikaw ang nanakit sa aking pamilya, ininsulto ang aking asawa, wawasakin ko ang iyong bar. Ikaw ang nambubuli sa pamilya ko, at iniinsulto ang asawa ko, gigibain ko ang bar mo. ZZ Zheng Ning, huwag kang lumapit. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Ninakaw ko ang negosyo mo noon. Ibabalik ko ang pamilyang Shen. Ibibigay ko sa'yo ang buong pamilyang Shen. Patawarin mo na lang ako. Gusto mo pang lumaban? Hindi na. Boss Zheng. Mag-iwan tayo ng espasyo. Magkikita pa tayo. Huwag mo akong guluhin mula ngayon. Naiintindihan ko. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na. Pinagdaanan kita ng sobrang hirap. Paano nangyari ang ganito? Wala lang yan. Uminom ako ng sobra-sobra. Simula ngayon, protektahan ng mga tao mo ang asawa ko at anak ko. Naiintindihan. Halika, tara na. Sa ospital tayo. Dalawin din natin si Shinshin. Zheng Ning, pagsisihan mo ito ng sobra. Mama, Sing Sing. Kumusta pakiramdam mo ngayon? Maayos naman ako. Ang mga doktor at nurse dito ay lahat napakabait sa akin. ano ang ginagawa mo? Hindi ka pa pwedeng bumangon. Ang walang ingat mo. Nurse, kumusta na ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Maayos na po ang bata ngayon. Ang kondisyon ay kontrolado na. Aayusin na namin ang paglipat agad. Nasaan po ang asawa ko? Ma, tingnan. Nasa labas si Dad. Zheng Ning, kumusta ka naman? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman. Away lang. Maliit na sugat. Daddy, Bumalik ka sa kama. Huwag mo nang gawin yan. Napakarami nila. Sobra talaga. Sige, pangako ko. Halika rito, sweetie ko. Tingnan ni daddy kung ayos ka na. Halimaw ka. Sinusubukan mo bang patayin tayong lahat? Halimaw ka nga. Papatayin mo kaming lahat niyan. Sabihin mo, bakit mo giniba ang bar ni Boss Shen at sinira ang disli natin? Yan ang tawag mong deal? Tinutulak mo ako sa hukay ng apoy? Shen Fei, basurang yan. At naglakas loob ka makipag-deal sa kanya? Pfft, basura. Mas mabuti pa ang basura kaysa sa isang preso at isang manggugulo. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinipilit ni Shen Fei na kunin ang buhay ni Xinxin para bayad sa utang. Ano ang gagawin natin ngayon? Sino ang susubo? Huwag mong ipahamak ang pamilya namin mamatay para sa batang may sakit. Tama. Anyway, hindi na magagamot ang bata. Hayaan mo si Mr. Shen. Dalhin siya para kumalma siya. Para maganda pa rin ang relasyon natin. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Bumuti na ang kondisyon ni Xinxin. Si Zheng Ning ay nag-ayos ng transfer. Gagaling talaga si Xinxin. Siya? Ang walang kwentang basurang iyon ay nag-aayos ng transfer. Bukod dito, kahit si Director Lee hindi magamot siya. Kahit ang Diyos ay hindi. Sige, bigay mo sa akin si Xinxin.
Dadalhin ko siya ngayon para yumuko at humingi ng tawad kay Boss Shen. Ano ba, hindi na ba masakit ang kamay mo? Ikaw, sinabi ko na isa kang mamamatay tao. Ang alam mo lang ay karahasan at mga banta. Tatawag talaga ako ng pulis ngayon. Tatawag ka ba para saan? Para i-report ka sa child trafficking? Ikaw, walang utang na loob na anak. Sinasabi ko sa'yo, ibigay mo ang bata. Kung hindi, umalis ka sa pamilyang Chen. Tama. Anyway, hindi na magagamot ang bata. Kahit isang himalang doktor ay hindi siya mailigtas. Talaga nga ba? Zeng, tapos na ang transfer ng bata ngayon. Hello po, Tito Doktor. Mahal, lilipad tayo papunta sa ibang ospital. Sige. Opo. Ang sikat na Direktor Wang. Paano ba niya ginagamot ang batang pasaway na ito? Direktor Wang, napagkakamalan mo ba naman siya sa ibang tao? Ex-convict lang talaga siya. Bantayan mo ang bibig mo. Si Zeng ay kamag-anak ng aking mahalagang pasyente. Mas mabuting maging magalang ka sa anak ko. Bro, hipag, umalis na tayo. Alis. Go na, go. Alis. Si Zeng Ning na ito, may tumulong talaga sa kanya. At Tiyak na nagnakaw siya ng maraming pera para bayaran sila. Bakit pa may tutulong sa kanya? kung hindi natin malutas ito, papatayin tayo ni Shen Fei. Baka dapat nating nakawin ng bata. Huwag gumalaw. Hoy! Tigil na! Tigilan mo na. Nasaan si Zeng Ning? Nasa ospital siya. Kailangan ko makita si Zeng Ning sa loob ng kalahati oras. O tatadtarin kita. Yuro, tulong! Darating na ang mga tauhan ni Shen Fei. Ano? Nasa bahay nating mga tauhan ni Shen Fei? Anong nangyari? Nandito ang mga tauhan ni Shen Fei. Pinipilit kang bumalik. Pupunta na ako ngayon din. Ayos lang. Tinalo ko na talaga siya. Sasama ako sa iyo. Alis. Ubos na oras. Puputulin ko ang kamay mo. Pakiusap po, boss. Hintay pa naman ng konti. Malapit na talaga siya. Tigil. Tigil. Zeng Ning, gusto mo bang mamatay? Huwag mo kaming idamay sa'yo. Dumating ka na sa wakas. Kung gagawa ka ng anuman, tatawag ako ng pulis. Ayos lang. Nandito ako, hindi sila mga has dito. Bakit ang yabang mo? Kung gusto mong mamatay, pumunta ka sa ibang lugar at mamatay. Ano ang gusto mong gawin sa bahay ko? Wala siyang kinalaman sa amin. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Wala akong pakialam diyan. Hindi ko kailangan ang turo mo dito. Tara? Pumunta sa impyerno, gago. Ano ang nangyayari? Sabi ni President Chen, matagal nang magkagalit pamilya natin. Dapat tayong umupo at mag-usap ng mahinahon. Kaya espesyal niyang inanyayahan kayo at asawa mo sa kanyang estate bilang mga bisita. Bitag ito. Hindi tayo makakapunta. Hindi siya mangahas. Kung hindi ka pupunta, wag mo akong sisihin kung may mangyari. Pumunta ka mag-isa, pero wag mong idamay ang anak ko. Zeng Ning, baliw ka ba talaga? Panahon na para ayusin ito. Maligayang pagdating. Welcome, Zeng. 10 taon na mula nang pumunta ka rito. Nandito ako para lutasin ang problema. Huwag kang maglaro. Seryoso ako sa pagiging kaibigan mo. Halika, umupo ka. Ngayon, siya ang gagamitin ko, imbes na alak. Sa inyo dalawa. Sabihin mo ng diretso. Chen Yuro, ang sinabi mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Gusto mo ito, kaya pina-airlift ko ito mula sa Africa. 50 karat. Hindi ko kayang bilhin ang ganito kamahal. Mr. Shen, itago mo na lang para sa iyo. Gusto ko talaga humingi ng tawad sa'yo. Kasalanan ko lahat. Mr. Shen, kung ganoon ang kaso, wala akong panahon para makipag-usap sa iyo. Mali ko. Ngayon, gusto ko lang itanong sa iyo isang bagay. Tungkol sa bar ko, paano mo gustong asikasuhin ito? Binabantaan mo ba ako ngayon? Nagkamali ka na naman ng intindi. Tingnan mo, nagkamali ka na naman. Mali. Kayo talaga naman ang nagsimula ng lahat ng ito. Ate, wala kang kaalam-alam. Ang buong pamilya mo ay buhay at masigla at malakas. Pero ang lolo ko ay namatay sa isang napakasakit na kamatayan. Arestado na ang kapatid ko. Nasira ang bar ng husto. Nawalan na ako ng hiya. Sabihin mo, ano ang mga kondisyon mo? Kumpanya utang mo sa akin at isang tao pa. Wala akong kumpanya talaga. Wala rin akong maibigay na tao pa. Oo, meron ka talaga. At sobrang interesado ako. Isa-isa lang ang gagawin. Ito ang teritoryo ng Black Dragon Syndicate. Kailangan mong ibigay sa akin ngayon. Mr. Shen, ang Black Dragon Syndicate ngayon ay wala na sa kontrol ko. Kung gusto mo ito, kailangan mong kausapin si Suyu. Niloloko mo naman ako.
Alam ng lahat talaga na ang Black Dragon Syndicate ay nakikinig pa rin sa'yo. Si Suyu ay puppet mo lang, hindi ba? Sobra talaga ang tiwala mo sa akin. Gusto ko to, tangina. Ibibigay mo ba sa akin o hindi? Mr. Shen, dahan-dahan lang, matutulungan kita sa negosasyon. Ano pa ang iba mong hinihingi? Masasabi mo na lahat ngayon. Gusto ko talagang magsaya sa iyong ginamit na babae. Tara na eh. Sandali muna ate, hindi pa talaga tayo tapos. Ang pangalawang kondisyon ko ay simple lang. Zheng Ning, gusto ko naman ang asawa mo. Gusto ko ang asawa mo. Akala mo papayag ako. Kailangan mong gawin iyan. May 400 akong lalaki sa labas. Buksan mo ang pinto, patay ka. Gumagawa ka ng malaking eksena. Hindi ka ba natatakot na gambalain ang mga tao sa death prison? Yung bagong warden ba ang tinutukoy mo? Malayo siya, kaya hindi siya darating. Tsaka, nasa tabi ko ang crematorium. 3 minuto lang, magiging abo ka. Biglaan ito. Kailangan ko ng pabor. Sige, sabihin mo, kahit ang buhay ko ang kapalit, gagawin ko iyan. Kilala ko si Shen Fei ng husto. Maghintay ka sa labas. Kumilos ka sa unang senyales ng gulo. Sige, nakuha ko. Ipa-experience ko sa kanya ang saya ng death prison. Pagkatapos ng lahat ng usapan, sinabi mo na sa wakas ang gusto mo. Di ko sinabing kailangan mong mamatay. Iwan mo ang lupa at ang asawa mo at palalayain kita ng ligtas. Managinip ka. Ang tapang mo talaga. Nasa likod ko lang ang krematorium. Hindi ko problema ang 2 pang bangkay. Kaya kung hawakan ang issue sa lupa, huwag mo nang isipin siya. Kukunin ko siya ngayon. Mga lalaki, dalhin ninyo ang asawa. Subukan. Tingnan mo. Shen Fei, akala ko magiging mabuti tayong magkaibigan. Ano ang pakay mo? Pinatay mo ang lolo ko at gusto mo maging magkaibigan? Karapat-dapat ka ba? Bawat aksyon ay may kahihinatnan. Kunin! Mamamatay siya ngayon. Shen Fei, yun lang ba? Anong silbi ng pagiging matapang? Kaya mo bang talunin ng 400? Kapag nagsimula ang laban, ikaw ang mauna. Huwag mo akong alalahanin. Sabay tayo ngayon. Tumigil ka sa daldal. Magsisimula na ang palabas. Tawagin na sila. Shen Fei, akala mo wala akong kakampi? Ano ba? Impenetrable ang aking estate. Kahit magdala ka pa ng 1,000 tao, hindi ka makakapasok. Eh di subukan natin. Zheng Ning! Simula ngayon, sino mang konektado sa iyo, papatayin ko sila isa-isa. Shen Fei, nasaan ang mga tauhan mo? Galing, nandito na tauhan. Ang hamak mong buhay ay matatapos ngayon. Ano pa ang hinihintay mo? Pumasok na kayong lahat. Tara na. Huwag mo siyang guluhin. Alis na. Saan sa tingin mo pupunta ka dyan? Zheng Ning, baliw ka ba? Sumama ka sa akin ngayon. Umuwi ka at hintayin mo ako. Tuloy ka. Saan sa tingin mo pupunta ka dyan? Sinong nagsabing aalis ako? Hindi. Imposible. Nagbibigay pugay kami kay Lord Black Dragon. Tumayo. Panginoon ko, mahigit 400 na lalaki sa labas ipinadala lahat sa death prison. Narito ang iba. Shen, gusto mo bang tumawag pa ng backup o makipaglaban sa akin ng isa-isa? Zheng Ning, kung may lakas ng loob ka, patayin mo ako. Masyadong madali ang pagpatay sa iyo ngayon. Kailangan mo pa ring pumunta sa death prison at maranasan ang iyong bagong buhay. Naghihintay ang lolo mo sa iyo doon sa ilalim. Shen Fei, dahil sa pagkakasangkot sa gang, karahasan, at tangkang pagpatay, ikay hinatulan ng kamatayan. Hindi ako makakaligtas. Hindi ka rin makakaligtas. Hindi pa rin sumusuko kahit ngayon. Hahabulin kita kahit multo na ako. Ang buong reputasyon ko, sinira ng isang hayop na tulad mo. Manatili ka lang sa loob ng death prison. Tutol ako. Mag-ingat ka. Ano ang sa taong ito? Dalhin mo siya. Papatayin kita! Tatay, bumalik ka na. Ang bait mo. Shin, bumaba ka na. OCC. Mula ngayon, kahit ano ang mangyari, huwag mong harapin ang panganib mag-isa. Magkasama nating haharapin ang lahat. Sige, pangako ko sa'yo. Tatay, gusto kong pumunta sa amusement park. Hindi pwede. Kakagaling mo lang sa sakit. Doktor, pwede raw akong pumunta sa amusement park. Oo naman. Sige, basta mabait si Shin palagi. Pwede na tayong pumunta araw-araw simula ngayon. Sa amusement park, okay? Yay! Nagdaraos ng isang piging ang pamilya Meng sa West City para sa mga elite. Tiyak na yayanig ang buong West City. Kung sa araw na iyon, aming pamilya Chen ay makakadalo rin sa engranding piging ng pamilya Meng. Iyon ay magiging napakaganda. Sa ganitong takbo, malabong makita pa natin iyon bago tayo mamatay. Ang pamilya naming Chen may talunan at malas na si Zheng Ning. Kaya ikaw, makakalimutan mo iyon.
Kami Chen. May basurang si Zheng Ning, isang malas sa paligid. Lalo lang lalala ang lahat. Hindi nagaganda. Ikaw, tigilan mo na yan. Chen Xiong, huwag mag-alala. Makakahanap tayo ng pagkakataon na hiwalayan ni Yuro siya. Diborsyo? Siya malagkit na peste. Malaki at mayaman ang pamilyang Chen. Papayag ba siya sa diborsyo? Tingnan mo ito. Lahat ng kontratang sinira niya. Tingin. Ngayon, isa lang ang paraan. Ano kaya ang plano? Hindi ako mangahas. Hindi talaga ako mangahas pumatay. Kalimutan mo. Saka, panoorin mo lang siya sirain ang pamilyang Chen. Mamaya, kayong dalawa mamalimos sa mga lansangan. Huwag mong sabing hindi kita binalaan. Xiong, huwag mag-alala. Makakahanap tayo ng paraan na palayasin siya. Kung hindi iyon gumana, saka, ako na mismo gagawa. Ito imbitasyon sa bangkete mula sa mga Meng para sa mga Chen. Ano yung sinabi mo? Ito talaga mula sa mga Meng. Isang imbitasyon para sa mga Chen. Imbitasyon ito sa piging ng pamilya Meng para sa pamilya Chen. Ano ba ito? Ito ba ay talaga galing sa pamilya Meng? Isang imbitasyon para sa pamilya Chen? Tingnan ko nga. Pamilya Meng. May isang piging pampamilya sa Shigang Hotel. Espesyal na iniimbitahan nito si Lolo Chen at dumalo ang buong pamilya ng sama-sama. Wow! At mayroon pa itong sariling lagda ng pinuno ng pamilya Meng. Kung makakalapit kaya tayo sa pamilya Meng, ang pamilya Chen natin, malapit ng sumikat ng husto. Yuro, magsuot ka ng magandang damit. Aalis na tayong lahat mamaya. Papunta sa Mengzhou Hotel para sa piging ng pamilya Meng. Piging ng pamilya Meng ba iyon? Inimbitahan ba tayo ng pamilya Meng sa piging? Tingnan ko nga. Umalis ka. Ikaw na hamak. Akala mo may karapatan kang basahin ito? Kahina-hinala si Meng Peng. Pinapayuhan kitang huwag pumunta. Dahil may potensyal ang pamilya Chen natin. Malapit na tayong umangat. Ano? Ikaw na walang kwentang tao. Nagseselos? Kung tutuusin mo, bahagi pa rin ako ng pamilya Chen. Pinoprotektahan ko ang ating pamilya. Ano ba ang masama doon? Ikaw talaga. Pamilya Chen? Isang aso ng pamilya Chen. Mas mahalaga pa sa isang mamamatay tao. Sa tingin ko, dahil ikaw, hayop na halimaw ka, ay sobrang na-spoil na. Kaya naman, nagdedeliryo ka na ngayon. Nanay, nagsasabi ng totoo si Zheng Ning. Anong silbi niyan nga? Dahil sa kanya na nawalan ang pamilya Chen natin ng maraming proyekto sa konstruksyon, binabalaan kita. Kung magdudulot ka pa ng gulo sa pamilya Chen natin, sisiraan kita talaga. Lahat ng negosyo ni Meng Peng ay hindi malinis. Mas mabuting pag-isipan mo muna bago ka umalis. Akala mo ba naman tanga kami? Nakikita namin ang mga bagay, kasing linaw mo. Chen Xiong, walang oras. Bilisan mo. Oh my God, hindi mo naman talaga balak na dalhin ba ang asong iyon sa Shizhou Hotel? Chen Yuro, baliw ka ba? Dadalhin mo ang isang mamamatay tao sa bahay ni Mr. Meng? Kung malaman ni Mr. Meng, hindi lang isa o dalawang proyekto ang mawawala. Patay tayong lahat. Kung hindi siya pupunta, hindi rin ako pupunta. Ikaw, Brad? Inimbitahan ni Mr. Meng ang pamilya natin? Kung hindi ka pupunta, sampal sa mukha niya iyon. Pahihirapan tayo nito. Kailangan mong pumunta. Ma, hayaan mo na siya. Pero pwede lang siya sa pintuan. Saka, pwede siyang magsilbi ng pinggan at magdala ng tray, di ba? Pagkatapos ng bangkete, kakainin mo ang mga tira namin. Chen Xiong, Sige. Walang problema. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ni Meng Peng. Mr. Liu, hindi ko inakala na ang lahat ng mayayaman ng Shihai ay narito. Lakas loob mo bang gumawa ng malaking deal kay Mr. Meng ngayon? Hahaha, ikaw, nanggaling ka sa pamilya Chen, di ba? Kaya ikaw ay isang Chen. Ano ba ang ginagawa mo rito? Nagpapakatanga ka? Di. Kami ay inanyayahan ni Mr. Meng. Puro daga naman. At naglalakas loob ka pa ring magpasikat dito? Liu Fan. Oh, matanda ka na at walang kwenta. Ikaw ay isang pulubi at talunan ni hindi ka makakain ng tae mula sa hotel na ito. Narito ang imbitasyon. Huwag kang lumampas. Ikaw ang manugang ng pamilya Chen, ang mamamatay tao na si Zheng Ning. Ano? Paano nandito ang isang mamamatay tao? Mga security guard.
Wala kayong silbi. Mr. Leo, kumalma ka. Ipapalayas ko ang mga peste na ito. Ngayon na. 30 segundo. Umalis ka sa paningin ko. 30 segundo. Lumayas ka sa paningin ko. Tingnan mong mabuti. Paano mo nagawang pekay ng sulat kamay ni Jimeng? Ang bakya mo naman. Kadiri kang tingnan. Bingi ka ba, ha? O pumunta ka ba rito para mabugbog? Bata, tigil mo na ang kalokohan mo. Mag-asal ka ng maayos. Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Masisira tayo dahil sa kanya. Na naman, Ang brutong ito, walang kinalaman sa pamilya ko. Kumalma ka. Gaganti ako sa kanila para sa'yo. Kayo, sa harapan ko, naglalaro ng mabait at masamang pulis. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakalabas dito. Perpekto. Punitin mo ang imbitasyon. Umuwi na tayo. Sige. Perpekto. Pinunit ko ang imbitasyon. Umuwi na tayo. Tara na. Gusto mo bang umalis? Bumalik ka. Sir, Paki, bitawan mo kami. Papakawalan ko kayong 3. Salamat po. Gayon man. Saksakin siya 2 beses. Record ko ito. 5 segundo ka para maghanda. Pag natapos na, mamamatay kayong lahat. 5. 4. Anyway, ikaw, isa kang mamamatay tao rin. Gumagawa lang ako ng pabor sa mundo. Kung gusto mong pumatay, patayin mo muna ako. Ang isang pares ng mga magkasintahang sawi. Dahil ganoon, pagbibigyan ko ang hiling ninyong 2. Anak, napakatanga mo talaga. Bilisan mo na at umalis. Buisit, bilisin mo. Tigil na ang pag-aatubili. Mamamatay na phone ko. Bilisin mo. Euro, pagdating ng panahon, magsisindi ako ng insenso para sa iyo. Tigil! Magsusunog ako ng insenso sa iyo. Tumigil ka agad dyan! Mr. Meng po. Sinusubukan nilang magnakaw mula sa Shijo Hotel. Nahuli ko sila kanina. Tinuturuan ko sila ng leksyon kanina. Wala na kaming pag-asa. Si Meng Peng ay talagang walang awa. Mukhang hindi na kami makakalabas dito. Ang mga taong ito ay aking honored guests. Pinik nga nila ang iyong imbitasyon. Pinik rin ang iyong pirma. Sila ay simpleng lang. Ito ay pinunit mo kanina. Hindi ko nga talaga alam na totoo ito. Patawarin mo po ako. Miss Chen, gusto mo bang pakainin siya sa mga aso? O patawarin siya? Miss Chen, pakawalan mo po ako. Iligtas mo ako. Gagawin ko lahat para sa'yo. Miss Chen. Miss Chen, hayaan mo na ako. Kunin mo itong imbitasyon sa baba at kainin mo ito. Ngayon, salamat kay Jimeng. Kung hindi, patay na tayo. Medyo nahuli ako at nagkamali ang mga tauhan ko. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi. Kami ng pamilyang Chen ay pinarangalan na makita kayo. Ito ay isang malaking biyaya. Oh! Hindi! Pasok po kayo. Bitag na ito. Ge, Mengpo, mabait kang tao. Nagbibigay ka ng mga tira-tira sa mga pulubi. G, Kian, ang pamilyang Chen ay aking mga panauhing pandangal. Sa paggawa nito, sinusubukan mo ba akong insultuhin? G, Mengpo, ito. Haha, naghanda ako ng isang VIP room para sa pamilyang Chen. Tuloy po kay Mio, haha. Huwag kang mahiya. Gawin mo itong parang bahay mo. Maupo ka. Sir Meng po, paano po kayo naging interesado sa aming maliit na kumpanya po? Ikaw po ang malaking tao sa Shihai real estate scene po? Patriarch Chen, pinapuri niyo ako. Alam ng lahat sa Shihai na kayo, Patriarch Chen, ang benchmark ng industriya. Ang anak ninyo, Chen Xiong, ay isang mabuting binata. Ang anak ninyo na babae, Chen Yuro, ay kasingganda ng bulaklak. Ang makasama kayo sa trabaho ay karangalan ko. Talagang may matalas kayong mata sa talento. Isa kayong malaking benefactor ng aming pamilyang Chen. Mula ngayon, ako, Chen De, ay maglilingkod sa inyo. Ibibigay ko po lahat. Kung ganoon, pag-usapan natin ang negosyo. Sa timog ng Shihai, may proyektong konstruksyon na natigil. Saklaw nito ang daan-daang ektarya. Minahan ng ginto ito. Pero po, ngayon, Hindi naman po kayo ang villa area sa Hohai po, di ba? Magtayo po ng commercial district doon. Malaking kita talaga po yan. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na makikipagtulungan ako sa inyo sa gusaling ito at gawin itong perpekto. ang gawaing demolisyon at konstruksyon, iiwan ko sa inyo. Gayunpaman, may mas malaking problema ngayon.
Hindi ito madaling lutasin. Kahit sa impyerno o baha, siguradong gagawin ko ito para sa iyo lang talaga. Hindi ganon kadrama. Basta may malaking grupo ng mga ayaw lumipat na tumatangging umalis. Galit na galit ako. Sinasabi mong hindi ko talaga kayanin ito? Kaya mo yan sure. Ang bait mo naman. Kaya ng pamilya mo yan sigurado. Euro, kilala mo ba ang mga ayaw lumipat? Hindi namin sila kilala. Siya nga eh. Kailan mo ba sila nakilala? Yung walang kwentang yon, sino bang kilala niya? Siya? Hindi man siya marunong magmakaawa. Kung hindi ako nagkakamali, Zengning, bago ka pumasok sa bilangguan, ikaw ang boss ng West City noong araw, di ba? Yung hindi tapos na gusali sa West City na yun, teritoryo mo dati yun, hindi ba? Kuya Zeng, sigurado ako, sa isang salita mo lang, itong bagay na ito dapat ay ganap ng malutas ng perpekto, di ba? Wala kwenta. Sa wakas, may silbi ha? Zengning, ano man ang sabihin ni Mr. Meng, gagawin mo yan. Kung hindi, umalis ka na sa pamilya Chen. Ano ang gusto mong gawin ko? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kausapin mo ang mga tao mo, utusan mo silang umalis. Bibigyan ko sila ng kompensasyon at severance pay. Tayo na lang, magkaibigan. Oo. Magkaibigan, mas madalas tayo magbonding. Zengning, bilisan mo at magsalita ka na. Pag-isipan mo ng mabuti ito. Ang aming pamilyang Chen, kung magiging mayaman kami, may mapapala ka rin dyan. Paano kung tulungan na lang natin sila? Hindi naman ito masama eh. Tila nag-aalangan pa si Zengning. Hindi ba sapat ang sinseridad ko? Pagkatapos ng trabaho, ang pamilya mong Chen ay magmamayajo buong Shihai, lahat ng building permits, at maging aking Meng Peng's long-term partner. Sapat ba ang sinseridad na iyon? Ano pa ang hinihintay mo? Sumang-ayon ka na. Bibigyan kita ng mga shares ng pamilya namin. Bilisan mo, gago ka. Huwag mong patagalin si Mr. Meng. Huwag mong guluhin ito, ha? O papatayin kita. Zengning, huwag ka nang tumingin. Ito ang totoong kontrata. Pasensya na po, Mr. Meng. Ito. Hindi ko kaya. Pasensya na, Sir Meng. Hindi ko to kaya. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sinira mo ang kinabukasan ng pamilya Chen. Walang tiwala sa'yo. Boss, gagawin ng mga to ang kahit ano para sa pera. Sa pilitan nilang ginigiba ang ating lugar, giniba nila ang bahay ng matandang mag-asawa. Kumuha ka ng ilang lalaki para bigyan siya ng leksyon. Ako na ang pupunta. Hindi ako kaibigan ng mga walang pusong kapitalista. Mas masahol ka pa talaga kay Shenfei. Tapos na. Tuluyang tapos. Pamilya nating Chen, paano tayo nagkaroon ng manugang na ganito? Zeng, kulang ba ang perang inaalok? O may mali sa alok? Mapapahamak ka sa ganitong pakikipag-usap. Ang huli kong bargaining chip. Ako si Meng Peng. Mabibigyan kita ng kahit anong shares. Huwag kang walang utang na loob. Please, sweetie. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pumayag ka na. Please. Malaking deal ito. Ano sa'yo pala? Bilis, kausapin mo siya. Tiwala ako sa desisyon mo. Oy? Hoy, ano nga pala ito? Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo, Sir Meng. Retired na ako. Nakalimutan kitang sabihan, Mr. Meng, umalis na po ako sa negosyo. Walang hiya? Mr. Meng, kasalanan ko po ito. Hindi ko napigilan ang walang kwentang yan. Mr. Meng, huwag niyo nang pansinin ang walang kwenta. Mag-usap tayo. Mr. Meng, patawarin niyo po ang kamalian niya. Lumayas ka. Hindi. Kakausapin ko po ang mga tumutol. Sabi ko, lumayas ka. Sasabihin ko sa'yo ngayon. Gagawin kitang mawala ng tuluyan sa industriya ng real estate sa Sihai. Nakuha mo? Lumabas ka. Mr. Meng, ang bangkit po. Hi sa bangkete! Lumabas ka na! Zengning, bakit mo tinanggihan si Mr. Meng? Alam mo ang lakas niya. Marumi ang kamay ni Meng. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Zengning, papatayin kita ngayon talaga. Zengning, siguradong papatayin kita ngayon. Tatay, gusto mong makulong? Papatayin mo siya. Magiging katulad ka lang niya. Wala akong pakialam. Aalisin ko na ang peste na ito ngayon. Chen Xiong, pigilan mo si tatay. Ngayon, papatayin ko ang bastos na ito. Ano ba ang ginagawa niyo? May sariling dahilan, si Zengning. Wala talaga siyang alam. Bienan, pakinggan mo ako. Hindi siya worth ng oras natin. Kung palampasin natin ito, hindi na makakabangon ang pamilya. Makinig kayong lahat. Kung hindi talaga ito maaayos bago bukas, ang pamilya Chen ay ide-delist na. Tapos na tayo. Ang pamilya Chen ay wala na. Tapos na ang lahat. Mag-impake at umalis. Hindi natin kayang itago ito. Mama, Papa, harapin natin ito ng sabay. Ano ang haharapin? Hindi siya problema ng buong pamilya. Titingnan ko muna iyan.
Ano ba ang tinitingnan mo? May taong nakatira dito dati. Zheng, baka dapat na lang tayo bumalik. Tara, tingnan natin yan. May isang ilaw doon. Flashlight iyan. May nakatira dito. Sino kaya? Ikaw ba yan, Ning? Sino ka ba talaga? Ning! Bumalik ka na, sa wakas. Hindi ba ako nagtalaga sa iyo ng matutuluyan bago ako umalis? Si Meng Peng. Meng Peng, matapos mo umalis, nagpadala siya ng mga bulldozer para buwagin ang mga bahay namin at walang kabayaran. Grabe talaga. Grabe talaga. Guys, nanatili kaming kalmado talaga at nakipag-usap kami sa kanya. Pero, G-Meng, pera sa demolisyon na ipinangako mo, hindi ba dapat namin makuha ito ngayon? Kailan ba kita pinangakuan ng ganyan? Ito, pinangako mo talaga. Naalala ko na ngayon. Noon, dinala ko ang pera para makipag-ayos sa inyo. Pero hindi kayo pumayag. Ngayon gusto nyo na ng pera? Wala na. G-Meng, nakikiusap ako sa inyo. G-Meng, nag-aaral ang anak ko. Kailangan namin ng pera. Lumayas ka. Ituring mo lang itong utang sa akin. Makinig ka. Layas ka. G-Meng po. Nakikiusap sa inyo. G-Meng po. G-Meng po. Si Meng Peng ba gumawa nito sa inyo? Kaya ito ang dahilan ng pag-abandona sa gusali. Kaya pala gusto niya tayong makatrabaho. Ganun ba? Ma'am, huwag kang pumayag talaga sa kanya. Meng Peng, Boss, ipaglaban mo po kami talaga. Boss, pakiusap. Kailangan mo kaming tulungan. Babalik ako at sasabihin sa tatay ko, tatapusin namin ang deal sa kanya. Hindi namin siya hahayaang makatakas dito. hindi sapat. Para sa mga kapatid ko at pamilya ko. Kailangan kong maghiganti kay Meng Peng. Pero nagawa mo na yung. Kailangan kong maghanap ng tao. Huwag mo nang hanapin si Suyo. Hindi, Yuro. Umuwi ka na muna. Nasaan si Zheng Ning? Lumabas sa negosyo. Ano? Negosyo ang ginagawa niya? Sa ganitong panahon? Chairman, may isang bisita po kayo. Kaibigan ko dati ba ito? Nandito na ang lahat. Mr. Meng, pakibigyan pa ako ng panahon. Mr. Chen, hindi ko talaga matatanggap yan. Tayo. Ha ha ha. Ano ba yung sinabi mo, Mr. Chen? Pakibigyan pa kami ng panahon. I mean, kahit bigyan pa kita ng 10 taon, hindi mo pa rin magagawa yun. Nasaan si Zheng Ning? Umalis siya para sa trabaho. May kapal pa siyang mukha na lumabas? Nako, Kasunduan sa paglipat ng bahagi. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Meng? dahil sa'yo, nalugi ng malaki ang kumpanya ko. Gagamitin ko ang iyo para i-balance ang libro. Wala kang pakialam, di ba? Ayos lang. Basta't mapanatili ko ang aking dating buhay. Okay na, pipirma na ako. Hindi ganun kadali. Pumunta ka at kunin si Zheng Ning. Hindi namin alam kung saan tumakas ang loko na yun. Paano namin siya kukunin para sa'yo? Sabi ko tawagan mo siya. Gawin mo. Papatayin kita. Maawa ka. Tumigil ka! Ako ang sasagot para sa asawa ko. Palayain mo ang pamilya ko. Bakit parang alam mo kung nasaan siya? Tawagan mo siya. May kalahating oras ka. 1 minutong huli, puputulin ko ang isang daliri ng pamilya mo. Naiintindihan mo? Malapit nang matapos ang oras. Huwag mo akong sisihin, bata. Kalahating oras na. Kailangan kong tuparin ang pangako. Una, puputulin ko ang hinlalaki mo. Uy, pare, please, isa pang minuto. Naka-aim ako, di ba? Kung aksidenteng maputol ko ang 2 daliri, kalahati na ng saya, di ba? Meng Peng, baka wala ng pamilya ko. Oh, manugang, no? Nagbibilang ka rin pala, ha? Huwag kang mag-alala. Kapag napatay ko na ang buong pamilya mo, bubuntisin kita ng isang malaki at matabang lalaki. Ha 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 ha! Mr. Meng, wag? Huwag magmadali. Susunod na kayo 2 mamaya. Tigil. Bumalik ka na sa wakas. Huwag mag-alala, andito ako. Di ko hahayaang saktan ang pamilya natin. Zheng Ning, nandito ka na sa wakas. Zheng Ning, dumating ka rin sa wakas. Ikaw, walang kwentang manugang. Kasalanan mo ang lahat kung bakit nasira ang pamilya Chen. Pumayag ka sa kanya, ano pa ba? Dad, may dahilan si Zheng Ning. Sinungaling. Matagal na siyang galit sa atin
at gusto niya tayong mamatay. Naging mabuti kami sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? Oo nga, tami masina tito at tita. Pwede kang yumaman kasama ko, pero pinili mo ang mamatay. Tatanungin kita huling beses. Kasama ka ba o hindi? May 100 milyon dito. Gawin mo at sa iyo na ang perang ito. Kapag nagkamali ka, mamamatay kayong lahat. Zengning, nagmamakaawa ako. Sengning, humingi kami ng paumanhin. Pumayag ka na kay Mr. Man. Pakiusap. Kunin mo ang pera mo at umalis. Ayaw kong makipagtrabaho sa tulad mo. Tumatay, nagpatahimik, ilegal na demolisyon, lumabag sa batas. Ang mga tulad ninyong hayop ay walang karapatang makatrabaho ko. Gusto mo sa masamang paraan? See? Nagbago na ang isip ko. Pamilya Chen, kung sinong makapatay sa kanya ay makakakuha nito. Sino sa inyong pamilya Chen ang makakapatay sa kanya? Ang makakakuha ng 100 milyon. Zengning, para sa pamilya ko, kailangan kong gawin ito ngayon. Tay, Lahat ng ito ay dahil sa iyo, na napunta ang pamilya Chen sa ganitong kalagayan. Ang 100 milyon na ito ay sulit. Tigil. Tay, may dahilan naman si Zengning para dito po. Mahal, magtiwala ka ba sa sinabi ng bilanggo? Umayos ka nga? Ginagawa ni Tay ito para sa inyo ngayon. May gagawin akong bagay. Tay, sinusubukan ni Mengpeng na saktan ka. Buisit, ikaw lang talaga ang may gustong manakit sa amin. Tay, ito ay isang subpeena ng korte. Tingnan mo mismo. Ano ang tungkol dito? Mengpeng ay pinaghihinalaang may kasong pagpatay. Sinuspinde sa proyektong ayon at iniimbestigahan. Hindi ko alam paano mo sila pinatahimik. Pero ang kasong sinadyang pagpatay na ito hindi talaga madaling iwasan, hindi ba, Tay? Kung ikaw ang pumalit sa proyektong ito, ang kasong sinadyang pagpatay na ito ay babagsak sa iyo. Nagulat ka? Ang taong pinatay mo talaga ay tauhan ko. Hindi ka naman talaga madaya nga. Nagkasala ka ng malulubhang krimen. Sa ganoong kaso, di pumatay pa ako ng ilan pang mga tao. Kung ganoon wala akong problema pumatay ng ilan pa. Pagkatapos kong patayin kayong lahat, papatayin ko ang mga tinatawag mong alipores. Pagkatapos, makakapagtrabaho na ako. Tama? Wala na tayong pag-asa. Ang buhay ay nakakapagod. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo Ito ang makukuha mo sa pang-aaway mo sa akin. Hahaha. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Nabaliw na siya. Isa siyang batikang gangster. At ito ang dahilan kung bakit siya nagwala. Pasensya na, ang sinabi mo ay sobrang nakakatawa. Hindi ko napigilan. Anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, kahit patayin mo ako, ang gusali at ang lupa ay hindi pa rin sa'yo. Binili ko mismo ang gusaling ito. Sinasabi mong hindi akin? Paano naging iyo? Ha 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 ha. Hindi ko akalaing ang dating makapangyarihang Black Dragon ay mababaliw isang araw. Okay lang, ililibing kita. Sa tabi ng kapatid mo. Meng, tingnan mo nga ito dito. Ano nga ito Paano mo alam na hindi ka naloko? Sa loob ng 20 taon, ako lang, si Zengning, ang may-ari ng gusali at mga karapatan sa paggamit. Sinabi mo binili mo ang lupang iyon? Bakit hindi ko nga alam ito? Hahaha. Meng, salamat sa paggawa mo ng bahay ko. Ito? Jimeng, salamat po sa paggawa ng bahay para sa akin. Hindi nga ito totoo. Hindi nga ito totoo. Tama na, wag nang tumingin. Hindi ko ba alam kung may lupa ako? Diyos ko! Jimeng po. Ang mundo ay hindi tungkol sa laban at patayan. Ito ay tungkol sa mga pabor at koneksyon. Naglalaro ka lang ng mga larong bahay na pambata. Lakas loob mo akong guluhin? Mga tropa, tawagin ang mga lalaki dito. Problema? Nagtatantrum ka na ba ngayon? Sinasabi ko sa iyo, ang buong industriya ng real estate sa Shihay ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Lahat ay dapat lumuhod sa harap ko. Ganyan ka ba kagaling? Kahit gaano kakatigas, kaya mo bang lumaban sa 100? Iyan ang sinasabi ko, Jimeng. Naglalaro ka lang ng mga larong bahay na pambata. Ikaw, hindi ka mangahas na hawakan ako. Hindi ako mga hasawakan ka? Dilatin mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Mga tropa, ihanda ang armas.
Ngayon, lilipulin ko ang lahat ng pamilyang ito. Zhengning, nakikiusap ako sa'yo. Pakihingi ng tawad ng mabilis. Si Meng Peng ay hindi si Shen Fei. Hindi siya ganon kadaling harapin. Nasaan ang tauhan ko? Malapit na sila dito. Suyu! O ang iyong pangit na Black Dragon Syndicate. Ako? Takot sa kanya? Ha? Siya ay noong una pa. Pumunta ka talaga para hanapin siya? Oo na. Gamit ang secret code, ha? Kunin siya. Ilibing siya sa ilalim ng gusaling hindi pa tapos. Itaboy ang masama. Meng Peng. Meng Peng, President Lee. yung dating presidente ng underground gambling syndicate ng Shihai City, si Lier. Anong ginagawa niya dito? President Lee. President Lee, bakit mo ako sinaktan, ha? Nilagay mo ba ang mata mo sa development zone ko sa Qianhai? Sa'yo na lahat, basta. Akala mo gusto ko yung basura? Bakit nga? Ang kapal ng mukha mo, ha? Ginugulo ang buhay ng kapatid ko. Kapatid? Ito. Si Zhengning ay aking kapatid sa hirap at ginhawa sa loob ng 10 taon. Kung ginugulo mo siya, talagang sumasalungat ka sa akin. Hindi mo na ba gustong magtrabaho sa sindikatong ito? O gusto mo bang mamatay? President Lee, ako. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko nakilala ang isang tunay na master. Patawarin mo po ako. Boss, paano natin haharapin itong lalaki? Black Dragon, patayin o patawarin, ikaw ang magdesisyon. Lier, lumabas ka dito. Ngayon. Hindi ka rin tanggap ni Zhengning. Lumabas ka na dito. Sister-in-law, matagal na po tayong hindi nagkita, ano? Masakit po talaga sa akin yon, di ba? May feelings ba kayo ni Zhengning noong una? Kung hindi dahil sa iyo sa oras na iyon, hindi siya magkakaroon. Tama na. Nandito ako ngayon para iligtas ang araw. Tingnan mo itong Shihai. Sino ang maglalakas loob na walang respeto sa dating kuya ko? Sa anumang paraan. Di ko na kaya. Lier, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa iyo ngayon po, malamang wala na po ang ulo ko. Matagal na po tayong hindi nagkikita, kuya ko. Miss na kita talaga. Galing? Alam ko. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Kuya Zeng. Pasalamatan mo siya dahil pinatawad ka niya po. Brother Black Dragon po, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Ang mga property na iyon ay regalo sa iyo. Kunin mo na. Ngayon, tapos na po ang usapin. Sister-in-law, po, impatiente ka nga pa rin. Matagal na po kaming hindi nagkita ng kapatid ko. Gusto ko talagang magkwentuhan po. Walang gustong makipagkwentuhan sa iyo. Kuya, matagal na po tayong hindi nagkita. Dapat po magkainan tayo, di ba? Magkita po tayo sa bahay ko sa 1 linggo. Huwag kang pumayag po. Sige, kita tayo, huwag ka magpahuli. Zhengning, baliw ka ba talaga? Nakikipag-ugnayan ka pa rin ba sa ganyang tao? Paano ka ba talaga niya ginawan dati? Euro, wala akong choice talaga. Kung pupunta ako kay Suyu, magkakagulo iyon. Hindi mo talaga. Sige, tapos na ang usapan. Hindi mo siya masasamahan. Pumunta na ako. May rason talaga ako. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari noong una. Zhengning, lahat ng kasalanan ko noon talaga. Ikaw maging mapagbigay. Luluhod ako, hihingi ng tawad. Talagang ginto ang tuhod ng lalaki. Manugang, may utang kami sa'yo. Ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kung pwede mo rin ibalik ang Qianhai Project pabalik. Tatay, sobra naman ang hinihingi mo. Susubukan ko talaga. Kukuha ako ng pagkain para salubungin ang mabuting manugang ng aming pamilyang Chen. Presidente, Alamin mo kung ano ang ginagawa ni Zhengning ngayon. Ayaw kong gugulin ang buhay ko na nabubuhay sa anino niya. opo, sir. Hoy, malapit na bang ma-discharge si Shinshin? Sunduin natin siya. Oo. Ang pamangkin ko, nasa ospital siya. Marami na siyang pinagdaanan. Ano pa ang hinihintay mo? Ihanda mo na ang sasakyan. Oo, gagawin ko na. Bilisan mo. Gawing princess room ang pinakamalaking kwarto para kay Shinshin. Sige. Pupunta na ako ngayon. Mula ngayon, hindi na natin pahihirapan si Shinshin. Ate, bayaw, mula ngayon, ako na ang magiging personal driver mo. Kahit saan mo gustong pumunta, sabihin mo lang. Oo, kagabi, nanaginip ako na discharge na ang bunso natin. Kita mo? Nagkatotoo? Sasama rin ako? May space? Hindi mo na kailangang pumunta. Kulang ang upuan. Kahit maglakad ako, pupunta rin ako. Sige, tara na tayo.
Nandito si Lolo para makita ka, Sinta. Nandito si tatay para sunduin ka. Tatay, Singsin, binilhan ka ni Lolo ng mga pastry na ito. ayaw ko talaga niyan. Gusto ko ng tsokolate. Bibilhin ito ni Lolo para sa'yo ngayon din. Oh, siya. Lolo, bilisan mo naman. Singsin, halika, yakapin mo si Tito. Hindi. Ang sama mong tito. Lagi mong inaaway si tatay. Nagkamali ang Tito dati. Hindi ko na uulitin. Ngayon, ako ang personal driver ni tatay. Ako lang ang may tsokolate. Wala ba sina nanay at tatay? Bibili pa si Lolo chocolate. Tatay, sinabi lang ni Xingxing iyon ng basta-basta. Ano man sabihin ni Xing Xing, susundin. Simula ngayon, buong pamilya nating susunod kay Shin. Hindi. Sa nanay at tatay lang ako nakikinig. Uy, nakikinig din kami. May mang-aapi pa ba kay nanay at tatay? Hindi. Saksihay, kung iwagayway lang ni tatay ang kamay, walang magsasabi. Tatay, umuwi na tayo sa bahay. Ayaw ko nang manatili sa ospital na ito. Sige, pupunta na agad si tatay para i-discharge ka na, okay? Oo, Chen Xiong. Anong ginagawa mo talaga dyan? Ang ganitong simpleng bagay na discharge lang? At ang bayaw mo pa ang dapat gumawa niyan? Oh, pupunta na ako ngayon. Hintay lang. Shinshin, isasama ka na ni tatay pauwi, okay? See you na. Oh, tara na. Ano ang gagawin natin ngayon? Naghihintay pa tayo dito. Naghihintay tayo sa utos ng boss. Sino ba yan? Sino ba kayo? Mga magnanakaw kayo ha? Akin itong lupa. Mukha kayong kahina-hinala. Kayo ang magnanakaw. Buksan mo ang mata mo, gago. Kami ang trabahador dito. Mga trabahador ni Meng Peng. Ang lupa ito ay pag-aari ng mga huwang. Mayroon kayong 5 minuto. Kumain na kayo at umalis na diyan. Sino nagsabi sa iyo na mga tauhan kami ni Meng Peng? Zeng, ang boss namin. Ang lupa na ito ay pag-aari rin ni Zeng. Zeng, saan nanggaling ang bulag na maliit na gago na ito? Iniinsulto mo ang boss namin? Hinahanap mo ang away? Hindi mo gagawin ng madali? Gusto mo ng sampal, ha? Eh ano ba? Hinahanap mo ang gulo? Huwag mag-away dito. Kalalabas pa lang ng boss. Tawagan mo ang boss dito ngayon. Tama. Bilisan mo at kunin ang boss mo. Kayo lahat ay basura. Hindi kayo karapat dapat makipag-usap sa akin. Andito na boss namin. Huwag kang duwag. Ang sino mang duwag ngayon ay isang gago. Tapos na ako sa iyo. Pagod na ako. Ano ang problema? Yan ang yabang mo? Tatakas ka ba, gago? Ikaw at mga alipores mo? Andito na ang boss. Nandito si boss. Boss, Bastos kang bata. Hindi mo man lang makontrol ang sarili mong tauhan. Gusto mo bang paluin kita? Sino ka ba talaga? Sikat ka ba sa Sicheng? Nasa construction ka at hindi mo man lang ba ako kilala? Mukhang isang baguhan na batang walang alam. Tumigil ka sa kalokohan, diretsuhin mo. Buksan mo ang mga mata at tingnan mong mabuti. huwag mong hawakan ang boss ko. Nakalagay dito ang pangalan ni Meng Peng. Ano ba ang kinalaman ko dyan? Bulag ka talaga sa batas. Ang lupang ito, pumirma ako ng isang kasunduan sa sugal kay Meng Peng. Tapos na ang oras. Hindi niya natapos ang konstruksyon. Akin na ang lupang ito ngayon. At ikaw ay pumapasok ng ilegal dito. Oh, talaga? Tamang-tama. 4 o higit na tao sa ilegal na pagtitipon. Para sa iyo nga iyon ay ugali talaga ng gangster. Nasa loob na si Meng Peng. Ang kasunduan mo sa sugal ay walang visa. Imposible. Ang laking bagay nga paano ko kaya hindi malalaman. Yan ay dahil ang antas mo ay hindi sapat na mataas. Alamin mo kung ano ang nangyayari. Zeng Ning, may narinig na akong Zeng dati. Siya ay dating bilanggo. Tigilan mo ang bibig. Ang tapang mo talaga, bata. Ilang araw pa lang lumabas at bumalik ka na naman sa ganitong gawaing panggigipit. Lahat ng mayroon ako ngayon ay legal. Ano ba ang pinagpapanggap mo talaga? Paano kung magtulungan tayo? Ako ang bahala sa legal na bahagi. Ikaw ang bahala sa ilalim ng lupa. Ang kita ng proyekto, 70,030 na hati. Ako ay may 70. Ikaw ay may 30. Sasabihin ko sa iyo muli. Lahat ng mayroon ako ngayon ay legal. Kaya ayaw mong makipagtulungan? Kaya huwag mo akong sisihin kung magsimula akong magsalita ng kalokohan sa harap ng warden ng bilangguan. Boss, hayaan mo akong sirain ang maruming bibig niya. Sige na. Kung kagatin ka ng isang aso, kakagatin mo rin ba ito pabalik? Sino ba ang tinatawag mong aso? Boss, inimbestigahan na namin ang bagay ni Mr. Meng. Hayaan mo akong harapin siya. Napag-usapan na po namin iyon, kasama si Boss Meng. Uunahin ko muna siyang patayin. Boss, hindi ko po kaya ang taong ito. Sa West City, kaya kong talunin ang sinumang construction worker. Siya ang boss ni Lee Air. Ano? Opo, si Lee Air. Hindi talaga sila ordinary workers. Lahat sila ay dating mga miyembro ng Black Dragon Society.
Pasensya na po, Lord Black Dragon. Nabulag po kami. Patawarin ninyo po kami, Lord Black Dragon. Kaya kitang patawarin, pero depende ito sa iyong katapatan. Iligtas mo na lang ang buhay ko. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Sinabi ko sa iyo, hindi ako gumagawa ng ilegal. Hindi. Ang buhay mo, hayaan mo ang kamatayan na kunin iyon. Salamat po, Lord Black Dragon. Boss, hinahayaan mo po lang talaga sila? Sinabi ko po bang hinahayaan ko sila? Bata, hindi mo ba talaga sinabi na kung sino ang duwag ay apo? Ako po ay apo. Ako po ay apo mo talaga, lolo po. Boss, pakikuha mo po ang pera nito. Kabayaran po ito sa iyong mga pagkalugi. Boss, pakisuyo po. Tanggapin mo ang perang ito. Ito ay kabayaran naman sa iyong mga pagkalugi. Hindi lang ako ang nawalan sa nangyari na ito. Paano naman ang aking mga kapatid, sila rin? Sabihin mo lang po sa akin ang gagawin, boss. Gagawin ko ito. Kunin mo na ang perang ito. Ituring mo ito bilang bahagi ng kumpanya. Ito ay kabayaran para sa inyong lahat. Tama na. Umalis ka. Dumating si Lier para makita ka ulit. Bumalik siya ilang sandali na. Kausapin na natin siya. Boss, si Lier ay lumabag sa mga patakaran na itinakda mo at nagsimulang magbenta. At noong mga araw na pumasok ka sa bilangguan, bahagi siya ng dahilan ng pagkakulong mo. Diretso kang naglalakad papunta sa isang bitag ngayon. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong tanungin siya kung paano niya nagawa iyon. Boss, Sina nga. Huwag ka nang magtanong. Papa ko. Maging mabuti ka sa bahay. Makipaglaro ka kay mommy. Okay. Mahal, saan ka pupunta? At ang suot mo ngayon ay napakaayos. Pupunta ako para kausapin si Lier. Tandaan mo. Pupunta ka talaga para makipagkita sa baliw na iyon? Euro, huwag kang mag-alala. Kung lalabas ka sa pintong iyan, tapos na ang relasyon natin. Papa ko. Euro, magtiwala ka sa akin. Minsan lang, okay? Mommy, totoo bang iiwan tayo ni Papa? Bakit? May ginawa ba kaming mali, ano? Sing-sing, maging mabuti ka. Pabalik si Papa, sandali lang. Kaya, hintayin natin si Papa. Okay. Sinasabi ko sa'yo, Lier, pagnanakaw at pagpatay hindi tayo gumagawa niyan. Kung may susunod, hahabulin kita. Lumabas ka. nagulat? Nabigla ka? Lier, halika rito, dali. Zeng, sasabihin ko sa'yo. Kikita ako ng pera ngayon. Kahit dumating si Jesus, hindi niya ako mapipigilan. Seryoso ako. Lier, gago ka talaga. Bunso ko. Lier, ano bang iniisip mo ngayon? Kuya, bakit ang aga mong nakalabas? Maayos ba ang buhay mo ngayon? Hindi masyado. Maayos lang. Aalagaan na kita talaga simula ngayon. Sabihin mo kung may kailangan ka. Suyu, nagkita na ba kayo mula nang lumabas ka? Sinundo na niya ako. Bakit mo ako pinagbintangan noong araw? Uy, Suyu, nagkakilala na kayo? Sinundo niya ako. Bakit mo ko pinalabas na masama noon? Kapatid mo rin si Zeng Yue. Bakit mo siya pinatay? Wala ka bang konsensya? Dahil yun sa'yo. Ayaw mo kong pagbentahin ng kahit ano. At, sinabi kong di ko pinatay ang kapatid ko. Naniniwala ka ba? Alam ko, ha. Lia. Pumatay ng dami at pumatay para sa pera. Ginawa mo na ang lahat. Kaya isa kang kabiguan. See? Tignan mo ko ngayon. May malaking kapangyarihan. Hawak ko ang ekonomiya ng Sihay. Napakaraming pamilya ang sumusunod sa akin. Di mo ba kinaiinggitan to? Wala akong interes dyan. Walang interes? Sige nga, saan ka interesado? Sa pagtawid sa mga matatanda? Sa paghuli ng magnanakaw? Paghanap ng pusang nawawala? Hahaha, bayani ko. Interesado akong makulong ka na sa wakas. Pare, nasa pelikula ka ba? Sobra ka sa pinapanood? Magtanong-tanong ka. Sino sa Sihay ang gagalaw sa kin? Ang warden man, pag pumunta sa kin. Gumagalang pa rin.
Sinong hahawak sa kin? Sino ang magpaparusa? Lumalapit sa akin ang warden ng bilangguan. Sumusuko siya. Sino ang mangahas hawakan ako? Sino ang mangahas parusahan ako? Gusto mo arestuhin ako? Paparusahin mo ba ako? Gusto kong makita mong parusahan ako. Sunog, sunog. Hindi kita mapapatay. Gusto ko ang pamilya mo mamatay kasama mo. Saka lang ako masisiyahan. Papatayin ko lahat ng kamag-anak mo. Subukan mo kung kaya mo. Tatay. Tatay, Ligtas ka naman. Binili ko ang mga tiket para mamayang gabi. Impake mo agad ang gamit mo. Pumunta sa Caspian Sea at magsaya. Ano bang deal yan? Huwag magtanong, umalis. Zengneng, ano ang nangyayari? Walang oras magpaliwanag. Umalis na. Bakit siya hahabulin? Kumalma ka. Paano ba ako makakalma? Bakit ayaw mo akong payagan sumama? Ano kaya ang silbi ng pagpunta mo? Sana talaga mapatay ko siya. Kulang tayo ng tao. Hindi tayo kalaban niya. Alagaan mong mabuti. Sina Shinshin at Yuro. Kailangan ko nang lumabas. Lalabas ka pa ba? Ang mga tao sa Qianhai ay nasa panganib anumang oras. Kailangan kong lumabas. Poprotektahan ko ang asawa mo at si Shingshin. Bahala ka na. Iakyat mo pataas yung nasa itaas. Hindi pa talaga umuulan. At bulok na talaga ito. Boss, bakit nandito ka pala? Wala bang nangyari ngayon, di ba? Wala. Huwag kang mag-alala. Ano ba? Anong nangyari? Anong nangyayari ba dito? Lahat sila ay nakabaon doon sa ibaba. Boss, Lee Air, lalaban ako sa iyo. matagal na di nagkita. Ano ba ang gusto mo? Pumunta ako ngayon dito para pag-usapan ng isang bagay. Tungkol kay Zengneng. Wala ka talagang pagtutol? Gusto mo ba akong kumbinsihin? Magtrabaho ka para sa akin. Ilalagay kita sa pamamahala ng buong kasino. Ano bang gusto mong gawin ko? Patayin siya. Ano ang presyo mo? Hindi ako tauhan ni Zengning at hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito. Sumama ka sa kanya at tiyak na patay ka. Wisit, gusto mo akong ipagkanulo ang kapatid ko? Managinip ka na. Dati, mataas ang tingin ko sa iyo. Umalis ka ngayon o lalaban kita. Eddie, sana ikaw at ang kapatid mo sa kabilang buhay, maging masaya kayo. Tita Suyu po. Gising ka? Suyu? Tita po. Suyo, anong problema? Gusto ni Lee Air siyang kumbinsihin pero tumanggi si Suyu. Protektado niya tayo, kaya pinatay ni Lee Air. Pasensya na, Suyo. May nag-report ng isang pagpatay dito. Tigil ka. Uy, anong ginagawa mo dyan? Maling tao. Hindi siya ang pumatay. Maling tao ang inaresto niyo. Hindi siya ang pumatay. Huwag hawakan tatay ko. Alisin ang lalaking ito. Maling tao po ang hawak ninyo. Si Lee Air ang pumatay. Ma'am, pakiusap. Kumalma kayo. Kumukuha lang kami ng pahayag. Yuro, isama mo ang bata at umalis. Babalik ako agad. Magtiwala ka. Tay! Gusto ka po ng kapitan namin. Pumasa ka nga. Alisin Posas. Master Black Dragon, si Lear ba ito? Tama, siya nga talaga iyon. May mga lead ba? Naglagay ako ng bug sa asawa ko. Kaya na nating arestuhin siya. Pakilusin ang team. Tulungan si Black Dragon sa pag-aresto. Lee Air, halimaw ka nga. Ate, bakit mo naman nasabi iyon? Ginawa ko ito para sa bata, para mailigtas siya sa madugong eksena. Binigyan ko pa siya ng anesthesia. Sa huli, mahuhuli ka talaga ni Zengning. Ano? Umaasa ka pa rin kay Zengning? Mas mabuti pang unahin mo nga ang sarili mo? Pagsisisihan mo nga ang ginawa mo. So, ngayon, makikipaglaro ako sa iyo. Tungkol naman sa batang iyon, isipin ko muna, ibebenta ko siya sa ibang bansa. Hoy, huwag mong hawakan siya. Lee Air, tumawa habang kaya mo. Oras na para mamatay. Zengning! Natawa ka na, Lee Air. Oras na para umalis. Paano mo ako nahanap? Gaya ng dati, matalino ka. Pero, ano ang magagawa mo? Nagdala ka lang ng isang tao. Sinabi ko na. Ang yabang ang pinakasamang kaaway mo. Ano ang dapat katakutan? Takot lang ako sa inyong dalawa. Lalabanan ang daang tao ko. Akala mo nasa pelikula ka. Lear, para sa aktibidad ng gang, ikaw ay arestado. Lumayo ka. O papatayin ko siya. Lear, napapaligiran ka. Sumubo ka na ngayon. Patayin mo. Zengning, tumakbo. Mag-ingat. Tigil na ang laro. Patayin at takbo. Oh, Kung patayin kita, padadalhin ko asawa mo para sumama sa iyo.
Para sa kapatid ko, mamatay. Wala nga. Ma'am, anong problema? Huwag gumalaw. Lier, ako na lang ang pagbuntunan mo. Huwag hawakan ng anak ko. Papatayin ko kayong dalawa. Zengning, kayong tatlo. Punta kayong lahat sa impyerno. Igil, patayin mo na lang ako. Luhod ka muna rito. Lier, isipin mo ang ating nakaraan. Huwag banggitin ang nakaraan. Pinaghirapan mo ako araw-araw walang tigil. Trinado mo ako na parang hayop. Gusto ko ng pera. Pera, pera, pera lang. Bagsak ako at desperado na sumama sa iyo. Pasensya na talaga. Ginawa ko iyon para protektahan sila. Ligtas? Talaga? Sa tingin mo, posible ba iyon? Sa sandaling saktan mo si Shen Fei, wala nang magiging pareho, kailanman. Ngayon, papatayin ko ang asawa at anak mo. Pahihirapan kita sa sakit habang buhay. Shin Shin! Ah, Shin Shin, Shin Shin! alagaan mo si Sin Sin. Kailangan kong hulihin ang bastos na yon. Umalma ka. lumayo ka na. Pakinggan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Sumuko ka. Huli na nga. Huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Hindi pa talaga huli. Miss ko talaga. Ang mga araw noong 6 na taon. Noong magkasama tayo sa kalye. Suyu, kaawa-awa siya talaga. Hindi siya makauwi sa bagong taon. Bigyan mo siya ng ilang daang piso. Wala nang balikan. Wala na talagang babalikan. Pwede ba sumali sa inyo? Halika na. Naalala ko pa noong araw. Dinala mo ako sa ospital noong araw. Naghihingalo ka na, pero iniisip mo pa rin ang iba. Akala ko nagbago ka na. Hindi ko inaasahan na ganun ka pa rin talaga. Brod, pasensya na. Bunso, hindi ko talaga pinlano ang pagkamatay ng kapatid mo. Hindi ko talaga alam na gagawin nila ito. Sila. Buhay. Bakit wala ng pag-asa? Langit, talagang hindi patas sa akin. Lier, makinig ka sa akin. Sumuko ka muna. Nailigtas kita noong 6 na taon. At kaya ko pa rin gawin ngayon. Huli na nga. Lahat ay huli na talaga. Lier. Lia.